Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano. Is it true na bantay sarado, no? Dito po sa kanilang taping sa PGT. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw nga, pag-usapan natin si Miss Bel Mariano and Mr. Donnie Pangilinan, kung saan ay habang or isa po sa mga chika, no, base po sa mga online news at sa ilang mga social media platform na madalas di umanong namamataan si Miss Bel Mariano na palagi pong naroroon doon po sa taping ng PGT, kung saan sila po ay bumibisita doon po sa taping ng PGT. Kaya naman sa paglabas po ng PGT season 7 na ito, bilang isa sa mga hurado nga si Donnie, is malamang sa malamang makikita natin si Miss Bel doon, baka magulat na lang tayo, isa rin siya sa mga mag-auditionee sa nasabing PGT, kasi syempre kailangan paingayin yung kanilang pangalan. At the same time, is part din po yun ng kanilang strategy para at least abangan din ng mga Don Bell yung ito pong nasabing proyekto ni Mr. Donnie Pangilinan bilang isa sa mga bigating hurado sa PGT. Pero alam niyo po ba na bago pa pala ilabas yung kanila pong how to spot the red flags, no? Meron po palang mga revelation si Donnie at si Bel Mariano sa bawat isa. Umamin sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano na may nakita silang red flag sa isa't isa. Halata mang mahirapang sumagot ng matanong, nagpakatotoo ang tanyag ng kapamilya on-screen partners na si Donnie at si Bel Mariano sa mga katanungan ng mga reporters, kasi nagkaroon po sila ng MediaCon that time bago po ilabas ito sa View. Sa halos araw-araw na sila ay magkasama, nakilala na raw di umano nila ang isa't isa at nakita ang ugali ng bawat isa, maganda man o hindi. Sa tanong kung may nakita silang red flag sa isa't isa, sagot ni Donnie, syempre may nakita kami, 'di ba? But it's not the type of red flag na ayaw mo nang makasama or ganun. Siguro it's not the type of red flag na ayaw mo nang makasama. Siguro it's a type of red flag na people really would have it. Like at all times, usual stop like for me. Ani mo'y sumaklola si Bel kay Donnie na nag-atubili sa pagsagot. Ayon sa young actress, alam ko yung sayo, sasabihin ko, uminiinit ang ulo niya kapag di siya kumakain. Ikaw rin natatawang sagot ng aktor sa kanyang leading lady. Humarap si Donnie at Bel sa media at vlogger sa MediaCon ng How to Spot a Red Flag na ginanap last January 21, 2025. Ang TV series ay nagsimulang ipalabas sa ABS-CBN Primetime magsimula ito noong January 27, 2025. Una nitong naipalabas sa streaming platform na View at possible din po or inilabas din po siya sa Free TV. And marami nagko-question dito kasi bakit daw ang bilis, 'di ba? Since syempre 25 episodes lang po yung kanilang ginawa. So medyo kinagaya kasi nila yan sa mga Korean telenovela, yung mga mga shorts videos, ganon. Ganon na kasi yung uso ngayon, hindi na po uso ngayon yung mga pahabaan. And may idinagdag si Donnie tungkol sa tingin niya red flag sa sarili or pag walang tulog nagiging bugnutin, parang ganun. So hindi ako masyadong nakikinig sa mga nangyayari kasi have to be in one spot lang and then easily triggered yung ganun. Muli iginit ni Donnie na normal ang pagkakaroon ng red flag kanino man. Sa kanila raw ni Bel, ang importante na pag-uusapan nila ito ng maayos at di kakasira ng kanilang samahan. Paliwanag pa ni Donnie, everyone has it and it's all about communication. As long as it's not the point na you guys are already hurting each other, you can't be with each other anymore. You can't work with each other. You can't see each other. So, ganito po yung kanilang pangangatwiran. Nangangahulugan lang talaga that accepted nila yung isa't isa, no? Kaya pala talagang napakaganda ng collaboration at ng pagsasama ni Donnie at ni Bel Mariano because naiintindihan nila yung isa't isa. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates.
Let's start off with Mr. Edmundo Labay. A little weak cause the boy only says that they are a sweet couple, but the girls deny it. No words you can hear from the girl if they are sweetheart. Only the boy is repeated saying that they are couple, which made the situation crook and lies. So, ito yung kanyang ang point of view with regards to Donnie and Bel Mariano. Maybe because hindi pa sila ready to come out kung ano man po yung totoong estado ng kanilang relationship. Dahil sometimes, kailangan din pakialaman ng management yung magiging desisyon nila kung kailan nila i-out. Ganun po yun, Sabi ni Miss Telma, meron din talaga na toxic na Donbel. Kunwari good news, mamaya puro nega na. Kasi alam ko, pag real Donbel fan ka, no matter what, stick ka talaga, hay. Sabi ni Miss Marie Chris Bascar, hindi kasi napanood ka Pamilya Online, kaya hindi na masagap. Ayun, so kasi medyo mahina talaga yung signal niyan. And at the same time, is talagang katulad ng like kong sinasabi na mas pinipili ng mas maraming Pinoy na manood po sa social media or sa ilang platform kaysa manood sa telebisyon dahil napapanood nila yung kanilang mga paboritong palabas or programa sa pinaka-convenient time nila. Hindi katulad sa Free TV na kailangan mo mag-abang, 'di ba? Kaya nga pong ABS-CBN mas minabuti po nila na tawagin silang content creators kasi nga parang mas na ngayon yung mas malakas na ngayon ang social media kaysa po sa Free TV. Sabi ni Miss Flora, Don Belcobo, love is a God-centered relationship. And sabi ni ni Mama Grace, Mami Grace, Donnie and Belle may have separate solo projects at the time, but as what Donnie have said to MJ Felipe in that interview on his PGT judging, Donnie said that after all these solos, they both Donnie and Belle have may niluluto naman o movie, another series before the year ends, and we will tackle matured role this time. And about Belle's new movie, Direk Cathy mentioned is a family drama, not a love story. So maybe no love interest in the story. And speaking of HTs or SARP, it was already mentioned from the start that it's a mini series. Obviously, yung how to spot the red flag. So obviously, it's short and lesser episode, but it had top viewership and number 1 on all view platform around the world. Ayan. So, malinaw na po yung sabi ni Mami Grace Uy na talagang lang siya, mini-series lang talaga yung programang ito, no? And yan na po talaga yung ngayon, yung pinaka-latest at ginagawa ng marami na po yan ngayon, lalo-lalo na sa platform na View, yung mga pay-per-view na kailangan mo magbayad bago ka makapanood. Kasi sa View, kailangan po is mag-avail ka ng kanilang package para po mapanood mo yung nasabing mga series na yan. Or, pwede ka mag-download sa yung sa mobile app, 'di ba? Para at least makapanood ka. Sabi ni Miss Bella doon, napanood na kasi sa View yan yung mga tao at mini-series lang with only 25 episode. Pero number 1 sa View app, both worldwide here sa Pinas. Kaya nung nilagay sa TV, replay na lang. True. And sabi ni Miss Josie Suplado, napanood kasi sa View. Ako nga, napanood ko na how to the spot the View. Kaya hindi na gaano pinanood. Tas wala pa Kapamilya Online. Kung meron sanang Kapamilya Online. Ayan. So, meron talaga mga factor kung bakit po ganun nga. Parang sinasabi nila, hindi raw nag-trend or hindi na pag-usapan, ng mga ganon. So, sabi ni Miss Marie Chris Bascar, series lang po yan, makikita lang sa View. Ayan. So, 25 episode. Napakaikli lang po yan kasi parang sa 25 episodes sa View, parang every 3 days or 2 days, pinapalabas nila yung mga kasunod. Kasi nag-garner pa sila ng more views. Pag nakuha na po yung peak concurrent views ng isang series, doon po nila nilalabas yung next episode. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.